ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo. Sangguniang Kabataan Federation election matagumpay at mapayapang naisagawa. May 3 million financial assistance ang handog ni Congressman Loreto S. Amante sa mga beneficiaries ng 3rd District ng Laguna. Mayora Jem Castillo as Charter President led the SI San Pablo South GEMS Induction of Officers. Bagong Deputy COP ng SPC nag-courtesy call kay City Admin Larry S. Amante. Ordinansa sa extension ng renewal ng application ng business permit. Sa Enero, pinagtibay sa 69 regular session ng Sangguniang Panglungsod. 60 barangay sumailalim sa validation para sa mga waitlisted na senior citizens. Sentenarya ng Barangay San Ignacio tumanggap ng 20,000 cash benefit. SK Kagawad ng lungsod ng San Pablo sumailalim sa 3-day SKMT sa Convention Center. At narito ang mga detalye. Sangguniang Kabataan Federation election matagumpay at mapayapang naisagawa. Naihalal bilang SK Federation President si Benj Stephen A. Pelesmino ng Barangay San Cristobal at Vice President si Eldridge Christopher B. Villanueva ng Barangay 2B sa matagumpay at mapayapang eleksyon ng mga SK Federation officers ng lungsod ng San Pablo noong November 14 sa Convention Hotel, Barangay San Jose. Dumalo sa eleksyon ng 79 na SK chairpersons mula sa 80 na barangay ng lungsod ng San Pablo, kasama ang City Board of Election Supervisors at Municipal Panel of Observers. Pagkatapos ng eleksyon ay nanumpa ang mga nagwaging SK Federation officers kay Mayor Vicente B. Amante. Kasama ring dumalo sina Vice Mayor Justin G. Colago, Board Member Yancy Amante, Councilor Lou Vincent B. Amante, at outgoing SK Federation President Pamela Liberty E. Cappuccino. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. May 3 million pesos financial assistance ang handog ni Congressman Loreto S. Amante sa mga beneficiaries ng 3rd District ng Laguna. November 9, 2023, humigit kumulang na 3 million pesos na financial assistance ang naibigay ni Congressman Loreto S. Amante sa 905 beneficiaries mula sa 2nd distrito ng Laguna sa isinagawang payout noong November 9 sa San Pablo Central Gymnasium. Ang nasabing payout sa ilalim ng programang assistance to individuals in crisis situation ng butihing congressman. Patuloy na nasabing programa sa paghahatid ng tulong medikal, burial, at financial assistance sa kaipagtulungan ng kawani ng Department of Social Welfare Development sa kaipagtulungan rin ni Board Member Yancy Amante. Darwin Paborito, nag-uulat. Charter President Mayora Jem Castillo led the SI San Pablo South GEMS inductions of officers. Mayora Jem Castillo as Charter President of the Seroptomies International San Pablo South GEMS along with the other members were inducted last November 14 at the Convention Hotel, Barangay San Jose. Also present during the induction ceremony was Region Governor Virginia V. Peñalosa, SI Bagong Parañaque officers and other district directors, Charter President and officers, Mayor Vicente B. Amante, Vice Mayor Justin G. Colago, and Councilors Lou Vincent B. Amante, Christian George C. Amante, Martin B. Adriano, and Francis C. Calatrava also graced the special occasion. The Seroptomies International is a global volunteer organization that provides women and girls with access to the education and training they need to achieve economic empowerment. Christine Mejica reporting. Bagong Deputy COP ng SPC nag-courtesy call kay City Administrator Larry S. Amante. November 14, 2023, para sa mas maayos na ugnayan ng kapulisan at ng pamahalaang lungsod ng San Pablo, ay nag-courtesy call noong November 14 ang bagong Deputy Chief of Police, Police Major Broderick Naporada, kay City Administrator Larry S. Amante sa kanyang tanggapan sa SPC Convention Center. Kasama niyang bumisita si Police Lieutenant Colonel Wilhelmino Saldivar Jr., COP SPC PNP. Nakipagpulong din ng ilang opisyal ng nasyonal at lokal na pamahalaan, ilang barangay officials, local media at mga mamamayan ng lungsod na nahingi ng tulong sa butihing administrador. Din Almansa, nag-uulat.
ordinansa sa extension ng renewal ng application ng business permit sa Enero, pinagtibay sa 69th regular session ng Sangguniang Panlungsod. Isa sa mahalagang ordinance na pinagtibay sa 69th regular session ng Sangguniang Panlungsod noong November 13 ay ang extension ng renewal ng application ng mayor's permit and business licenses mula sa prescribed date na January 2 to 20 ay magiging January 2 to 31, 2024 nang walang anumang ipapataw na interes o penalty. Ang iba pang ordinansa na inaprubahan ay ang ordinance prohibiting the use, manufacture, sale, buy, or operation of any vehicle, including motor and all type of public and private vehicles with noisy modified mufflers. Ordinance prohibiting drug racing in the City of San Pablo. Ordinance mandating the installation of CCTV in the premises of private commercial establishments, schools, learning institutions, government units, and public places. Ordinance establishing the Local Coconut Industry Development Council, at ordinance granting exception to the payment of entertainment and amusement tax for the fundraising concert show dubbed A Night to Remember with Angeline Quinto on November 18, 2023 at the Convention Center for the benefit of the Pamana Federation. Nag-uulat po, Marjorie Gatchalian. 60 barangay sumailalim sa validation para sa mga waitlisted na senior citizens. 10 karagdagang senior citizens ng bawat barangay ang na-validate noong November 13 at 14 sa San Pablo City Multipurpose Convention Center para sa kanilang pension benefit sa pagtataguyod ng Office of the Social Welfare and Development sa pamumuno ni City Social Welfare Officer Marilyn S. Escondo at sa pakikipagtulungan ni na Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante. Cedric Carandang, nagbabalita. Centenarian ng Barangay San Ignacio tumanggap ng 20,000 pesos cash benefit sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante kay Oscar Head Efren B. Asusano ay naibigay noong November 8 ang 20,000 pesos cash benefit kay Ginang Victorina Lunar Bantinan na isang centenarian ng Barangay San Ignacio. Personal na iniabot ng mga kawani ng OSCA ang 20,000 pesos cash benefits mula sa pamahalaang lungsod ng San Pablo. Nagdiwang ng ika-100 kaarawan si Ginang Victorina noong November 1, 2023. Cedric Carandang, nagbabalita. SK Kagawad ng lungsod ng San Pablo sumailalim sa 3-day SKMT sa Convention Center. Humigit kumulang sa 500 SK Kagawad ng lungsod ng San Pablo ang sumailalim sa 3-day SK Mandatory Training noong November 11 to 13 sa Convention Center at Hotel. Sa pagtataguyod ng DILG-SPC sa pamumuno ng CLGOO 6 Maria Alma Barrientos at ng City Information Office sa pamumuno ni CIO Enrico B. Galicia at pakipagtulungan ni na Congressman Loreto S. Amante, Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante, tinalakay ng mga speakers ang decentralization ng local governance, SK history at salient features, planning and budgeting, code of conduct and ethical standards, meetings and resolutions at iba pang mahalagang impormasyon. Nagpaabot naman ng pagbati at pasasalamat si Mayor Vicente B. Amante sa mga susunod na leader ng makabagong henerasyon at kanyang hinihikayat na maglingkod ng tapat at may malasakit sa kapwa na kanya ring pangunahing layunin sa paglilingkuran. Lloyd Arias, nag-uulat. San Pablo City Fire Station, successful fire drill and seminar at St. Nicholas Golden Field Academy at Barangay San Nicolas last November 14. CDRRMO Training Deputy John Carlo Palad and Administration Deputy Jeffrey Bulahan with the Supervision Administration and Training Division Head John Edward Babani conducted emergency response training at the San Pablo City District Jail, Barangay San Gregorio last November 13. Senro Joint inspection of piggery at Barangay Santo Angel last November 8 along with the personnel of the City Health Office, City Solid Waste and Management Office, Office of the Building Official, Zoning Division of the City Mayor's Office, Business Permits and Licensing Office, and Chairman Jovito Maghirang.
Peso San Pablo, urgent hiring at SM Appliance Center for customer service assistants, inventory assistants, administrative assistants, counter assistants, sales assistants, cashiers, sales clerks, and stock clerks. Interested applicants may proceed to the SM Appliance Store for interview and screening. Hand grills for the City Tourism Office. Inspection of engineering staff requested by Tourism Office for the proposed installation of pathway hand grills for the safety of visitors and constituents. City Cooperative Office, Region 4A, culminating activity for the Cooperative Month 2023, celebration held in Santa Rosa City last November 7. City Veterinary Office, ocular visit at San Jose Integrated School based from the reported stray dogs at the vicinity of the school. City Planning and Development Office, proofreading of the 2020 Barangay Socioeconomic Profile at the City Planning and Development Office of the Barangay Officials of Barangay San Lorenzo, headed by Chairman Ronaldo Flores. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito